Itago niyo na lamang po ko sa pangalang Nike. Hindi ko totoong pangalan ito. Sinadya ko pong itago ang aking tunay na pangalan upang maprotektahan ang aking sarili, maging ang mga taong sangkot sa aking ibabahaging kwento. Ayoko sanang ibahagi ito dahil parang ibubuko ko ang mga taong pinagkakautangan ko ng loob. Isa akong ulila sa aking ama at ang aking ina ay sumama sa isang kano. Dahil doon ay naiwan ako sa aking tiyahing walang ibang alam gawin kung hindi ang magmadyong. 5 taong gulang lamang ako noon nang magsimula akong tumira sa kanyang bahay. Walang asawa at anak si Tia, kung kaya ako ang sumalo sa lahat ng kanyang kalupitan. Madalas niya akong sinasaktan at minsan ay kung ano-ano pa ang kanyang sinusumbat. Wala naman ako mapagsabihan dahil kahit na lumabas ng bahay ay limitado ko. Mabuti na lamang ay natuldukan ng kanyang kalupitan sa akin. Nasa grade 2 ako noon nang may mangyaring pabor sa akin. Isang umaga ay nagulat ako nang may tumigil na sasakyan sa tapat ng aming bahay. Nagtaka pa ako noon kung sino ang kailangan ng nasa sasakyan dahil hindi pa naman noon nakakauwi si Tia. Dahil doon ay dumungaw ako sa bintana at halos hindi ako makapaniwala dahil bumaba sa sasakyan si Tia kasama ang babae at lalaki na marahil ay mag-asawa. Hindi ako kagad bumaba noon dahil kinakabahan ako. Ilang sandali pa, pumasok sila sa bahay at saka sinabihan ako ni Tia na nailigpit ang aking mga damit at ipasok sa bag. Nung una ay hindi ko maintindihan hanggang sa nakita ko na lamang ang aking sarili na nakasunod na sa mag-asawang papasok sa kanilang sasakyan. Sa madaling sabi po, kabanong, ay inampun ako ng mag-asawa. Hindi ko nga lubusang mawari kung ibinenta ba ako ni Tia o hindi. Pero kahit ganoon ay nakaramdam ako ng galak dahil malaya na ako sa kalupitan ng aking tiyahin. Naging maayos naman ang aking sitwasyon sa mga bago kong magulang. Papangalanan na lamang natin po silang Papa Raul at Mama Helen. Dahil hindi raw sila magkaanak ay nagpasya silang mag-ampun na lamang. Napabiro pa noon si Papa Raul na sayang naman daw kung walang magmamana sa kanilang kayamanan. Sa mga unang buwan ko sa bahay nila, kabanong, ay wala naman akong naranasan o naramdamang kakaiba sa aking mga magulang. Mababait naman talaga kasi sila at sobrang mapagbigay sa akin. Subalit nang lumipas ang ilang buwan, ay madalas kong nahuhuli na lumalabas ang sino man sa kanila at sa tuwing tatanungin ko kung saan sila tutungo, ay sasabihin nilang magpapahangin lamang sa labas ng bahay. Hindi ko yun inintindi nung una, pero habang tumatagal ay nagdududa na ako. Minsan, nakaramdam ako ng parang maiihi ako. Tahimik na noon ang paligid dahil malalim na ang gabi. Pagkalabas ko ng silid ko, ay narinig kong lumalangit-ngit ang pinto ng silid ni na Papa. Kung kaya nagdahan-dahan lamang ako sa paglalakad. Hindi ko mawari kung nakita ako ni Mama o hindi. Pero halos lumundag ang puso ko ng mga oras na yon, kabanong. Kinusot ko pa ang aking mga mata pero talagang hindi nagbabago ang aking nakikita. Sabog-sabog ang buhok ni Mama Helen noon at parang wala sa sariling lumabas ng bahay. Hindi pa nga niya naisara ang pinto sa sala dahil marahil sa pagmamadali. Inakala kong baka nag-away sila ni Papa Raul kung kaya hinayaan ko na lamang at dumiretso ko sa may banyo. Nang makalabas ako ay sakto ring may narinig akong pagaspas ng pakpak na tila papalayo sa bahay. Hindi ko alam pero bahagi akong kinabahan ng mga oras na yung, Baka may aswang! Takot na bulalas ko at dali-daling pumasok sa aming silid. Pinilit kong makatulog ng gabing yon pero hindi ko magawa. Pakiramdam ko kasi ay may parang mga matang nakatitig sa akin mula sa labas ng bahay. Dahil doon, minabuti ko na lamang na magtalokbong ng kumot. Inisip ko ng gabing yon kung bakit gano'n ang ayos ni Mama. Maraming bagay ang sumasagi sa aking isipan noon. Paano kung aswang sina Papa? Pag-aalala kong wika noon sa aking sarili. Kinilabutan ako sa ideyang aking naisip noon. Natigil lamang ako sa kakaisip ng gabing yon nang may narinig akong parang lumapag sa aming bubungan. Malakas ang nagawang ingay noon kaya halos mapaupo ako dahil sa kaba. Ilang sandali pa noon ay narinig ko na lamang ang paglangit-ngit ng pinto sa aming sala.
Kinabukasan noon ay maayos naman ang pakikitungo ni ng mama at papa sa isa't isa. Kung kaya nagtaka talaga ako. Dumaan pa ang ilang araw at mas lalong nadagdagan ang aking duda na may hindi nga tama sa kanila. Minsan kasi noon, tandang-tanda ko pa parang araw ng Biyernes yon. Nagising ako dahil sa ingay ng aking narinig. Tila may umiiyak sa labas ng aming bahay. Subalit dahil madilim sa labas ay hindi ko nagawang makita noong sumilip ako sa bintana. Napaiktad na lamang ako noon nang may narinig akong ingay na parang may hinahatak papasok sa loob ng aming bahay. Napatanong pa nga ako sa aking sarili noon kung sino yung umiiyak sa labas ng aming bahay. Binalak ko sanang lumabas sa aking silid, subalit para akong nawala ng lakas ng gabing yon. Tila hinahatak ako ng antok para tuluyang makatulog. Pero nilalabanan ko dahil nga sa narinig ko sa labas. Makalipas ang ilang sandali ay nakarinig ako ng mga pag-angil sa bandang kusina. Batid kong gising ang diwa ko ng gabing yon, pero hindi ko lamang maigalaw ang aking katawan, kaya nagmatsyag na lamang ako. Habang ako ay nagmamatsyag sa paligid, ay narinig ko ang ingay na parang may umaangil na mga aso sa bandang kusina. Ramdam na ramdam ko si tayuan ng mga balahibo ko sa batok noon. Ang angil na narinig ko ay nahaluan ng ingay na parang may asong lumalapa ng laman. Para na ako maiiyak na mga panahong yon dahil parang tama ang naging kutob ko. Kahit nasa utak ko lamang noon ay nagawa kong magdasal para sa aking kaligtasan. Natigil na lamang ako sa pagdarasal nang matigil na rin ang mga pag-angil at tunog ng pagnguya sa aming kusina. Kinabukasan noon ay magkahalong takot, pagtataka at galak ang aking naramdaman. Nagpasya kasi sina Mama Raul at Mama Helen na magbabakasyon muna kami ng ilang araw. Sa murang edad ko noon ay natuwa ako roon dahil hindi pa ako nakakaranas na magbakasyon sa ibang lugar kahit ilang araw lang. Ilang araw din kaming nawala sa aming bahay noon dahil sa pasya ni na Mama at Papa. Nagtungo kami sa kanilang probinsya para raw bisitahin ang kanilang mga magulang at para na rin makilala ako ng iba nilang kaanak. Medyo nahihiya pa ako noong una pero nang lumaon ay nakita ko ang pagtanggap nila sa akin. Madalas pa nga nilang nababanggit noon na ako raw ang magmamana ng kanilang yaman na siya namang nginingitian ko na lamang dahil hindi ko pa lubusag nauunawaan ang ibig nilang tukuyin. Ayaw pa sana naming umuwi noon subalit dahil may pasok pa ako ay wala kaming nagawa kung hindi ang bumiyahe pa uwi sa amin. Habang nasa biyahe kami, ay nakaramdam ako ng kaba na hindi ko lubos maintindihan ang dahilan. Sina Mama at Papa naman ay parang balisa na parang may nag-aabang sa kanila sa pag-uwi nila. Nang makarating kami sa aming baryo, ay nagtaka ako noon dahil panay ang tingin sa amin ng mga tao. Ang iba ay nagbubulungan pa. Tinanong ko si Mama kung bakit ganun sila pero ang sabi lamang niya sa akin ay, "Huwag mo nang intindihan ang mga yan. Baka may pinag-uusapan lang sila." Pagdating namin sa aming bahay ay hindi lumabas sina Mama at Papa. Ang sabi nila ay pagod sila subalit mga 3 araw yun na hindi sila lumalabas sa aming bahay. Isang gabi noon ay nagising ako dahil nakaramdam ako ng uhaw kung kaya't kagad akong bumangon at saka nagtungo sa kusina. Noong papalapit na ako sa kusina ay narinig kong bumukas ang pintuan doon kung kaya sinilip ko muna bago ako tuluyang pumasok. Napatakip na lamang ako ng aking bibig nung makita ko sina Mama at Papa na lumalabas sa pintuan ng kusina. Ang nakapagtataka pa noon ay pareho silang hubot-hubad na parang makintab ang buong katawan. Bala ko pa sanang sundan sila para malaman ang kanilang gagawin. Subalit dahil nga bata pa ako ay inunahan ako ng takot. Dali-dali akong kumuha ng tubig na maiinom at saka kaagad din bumalik sa aking silid. Noong gabing yon ay nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam ang aking gagawin at ang tanging pag-iyak lamang ang aking nagawa. "Aalis na ako dito. Bahala na." Sambit ko sa aking sarili. Hindi ko na niligpit pa ang mga gamit ko dahil wala akong balak dalhin na pag-aari ng mga taong itinuring kong mga magulang. Kahit naiiyak ako noon at nanginginig ang buong katawan ko dahil sa takot, ay lumabas pa rin ako ng silid.
Kaagad akong dumiretso sa may pintuan. Nung akma ko nang bubuksan yon, ay nabigla ko dahil bumukas yon mula sa labas. Tumambad sa akin ang aking mama at papa na hubot-hubad. Maging sila ay nagulat noon, kaya kaagad na yumuko at pumasok sa bahay. Napatakip na lamang ako ng ilong ko ng mga oras na yon dahil sobrang lansa ng kanilang balat. Dahil sa sindak na naranasan ko ng mga sandaling yon, ay napako ako sa aking kinatatayuan. Natauhan na lamang ako nung marinig ko si mama na nagsalita sa aking likuran na nagtatanong kung saan ako pupunta. Hindi ako nakasagot noon dahil sa kabang nararamdaman ko kung kaya pinaharap ako ni mama sa kanya at saka yumuko siya sa akin. Nakita kong nakabihis na siya ng mga sandaling yon. "Huwag kang matakot, hindi ka namin sasaktan. Anak ka namin at yun ang palagi mong tatandaan. Walang magulang ang gugustuhin na masaktan ng anak niya." Kaagad akong niyakap ni mama at saka napayak na rin nang marinig ang aking hikbi. Inakay nila ako ni papa na bumalik sa aking silid at noong makapasok na roon ay may ibinulong sa akin si papa. "Balang araw anak, mauunawaan mo rin ang aming kalagayan." Parang nagyelo ko noon at hindi na makaalis. Napawi ang takot sa aking puso ng gabing yon at nakatulog ako na mahimbing. Kinabukasan ay pinilit kong maging maayos ang aking pakiramdam. Hindi ko alam ang magiging reaksyon noon nang kausapin ako ni na mama at papa. Inamin kasi nila sa akin na hindi sila normal na tao. Ayon pa kay mama ay parang sakit daw ang kanilang nararanasan dahil hindi naman nila ginustong maging ganon. Ilang beses na nilang sinubukang ipagamot ang kung anumang karamdamang tinutukoy nila. Subalit hindi raw gumagaling. Nangako naman silang hindi nila ako sasaktan at hindi ako magmamana ng kanilang kalagayan kung kaya hindi ko na nagawa pa ang bala kong pag-alis sa bahay nila. Dala na rin siguro ng utang na loob ay hindi ko na nagawang iwan pa sila kahit na paminsan-minsan ay nakikita ko pa rin silang lumalabas sa bahay ng 10 oras ng gabi at parang mga halimaw na umaangil. Ilang taon pa ang nagdaan, nakatapos ako sa high school at minabuti naming magtungo sa Canada. Pero noong medyo matanda na sila ay bumalik naman kami dito sa Pinas. Sa ngayon ay patay na si Papa Raul at si Mama Helen naman ay nasa probinsya nila at doon na siya nanatili para mas maalagaan siya ng maayos ng mga pamangkin niyang babae. Paminsan-minsan kung ay pumupunta ako sa kanila para bisitahin si Mama. Subalit dahil sa aking trabaho ay hindi ako nagtatagal doon. Kahit na mga ganon sila ay malaki ang pasasalamat ko pa rin sa kanila dahil hinango nila ako sa impyernong minsan ko nang kinasadlakan. Wakas.